ng tao eh. Kaya tulungan ninyo ito mga kapatid. Suportahan ninyo ito. Suportahan ninyo ito kasi malapit na ito mag-asawa. Naghanap na ito ng kabiyak. Malungkot ito eh. Kaya mga kapatid, pwede po kayo mag-on ng camera ninyo para makita ko po kayo. Huwag lang po kayo mag-on ng microphone kasi baka magka-problema tayo eh. Sige po, para makita ko po kayo. So mga kapatid, sa wala pong pagtatagal, kasi matagal na tayo, buksan po natin ang ating mga Biblia. Happy Father's Day po sa mga nanay na nagtatrabaho. Huwag niyo po sabihin na kayo ay mga nanay. Basta nanay, atay rin yan. Naghahanap po kayo. Okay? So mga kapatid, sa wala pong pagtatagal, atin pong basahin ang aklat ng Titus. The book of Titus, chapter 2, verse 13. Ganito po ang pagkasabi, na hintayin niya mapalad ng pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. So tayo po yung manalangin, nilip sa Brother Bishop, ang isang manalangin sa salita ng ating Panginoon na ating nabasa. Praise Lord, Panginoon, once again kami lumalapit sa iyo, Ama, sa pagkakataon na ito, Diyos. We ask your anointing, hallelujah, na dumaloy sa buhay ni Brother Jeffrey. Gamitin mo siya, Panginoon, hallelujah, na instrumento para ihayag sa amin ngayon, Ama, ang mensahe na yung ihanda sa aming kalagitnaan ngayon. Panginoon, buksan mo ang mga puso, aming mga isipan, sa ganun, Panginoon, malaya mga kilos ng presensya sa aming kalagitnaan ngayon. Lord, hallelujah, let your Spirit, Panginoon, speak to us, hallelujah. Panginoon, itago mo sa yung likod si Brother Jeffrey. Wala po siyang magagawa kung wala yung anointing, Panginoon. Salamat, O Diyos, hallelujah. At Lord, aming sinasaway anong distraction, Panginoon, ng kaaway na posibleng madlang sa gawain na ito ngayon pa lamang, Lord Jesus, amin na itong sinisira, winawasak in the name of Jesus of Nazareth. And Lord God, hallelujah, have your way. Maghari ka, hallelujah, manguna sa gawain na ito in the name of Jesus of Nazareth. Yes, Lord. Lord. Amen and amen. Praise God. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Lahat po ng buhay, magsabing Amen. 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 Buhay na buhay nga po kayo mga nakaka-amen kayo. Okay, sa wala po pagtatagal mga kapatid, ang topic po natin o ang pamagat po ng salita ng Diyos namin natin ngayon, looking for the blessed. Praise the Lord. Looking for the blessed. Looking for the blessed. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, problemado tayo. Ang dami nating problema eh. May COVID, may ipid, ano pa. Ang dami. Problema natin sa pera, problema natin sa pamilya, problema natin sa kapatiran natin. Isang problema, pati mukha natin, problema natin eh. Natutulang. Minsan, na-stress tayo. Pero sabi ko na salita ng Diyos, sabi diyan, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Pero sa kabila po ng mga problema natin, meron pa rin pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. At pag may pag-asa, may buhay. Kasi kapag patay ka na, RIP na yun, hindi na yun po. RIP. Alam niyo po yung sabihin? Alam niyo yung sabihin ng RIP? Alam niyo po yung sabihin ng RIP, mga kapatid? Yes po. Rest in Ha? Rest Rest in peace. Sabi po sa Bisaya, reklamador ining patay. Kasi, reklamador ining patay. RIP. Reklamador ining patay. Yun ibig sabihin ng RIP. Kasi kahit patay na, nung malapit na siya mamatay, nagrahan pa natin lang. Hindi marunong salamat sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ito po yung atin pong pinakahihintay. Matalastas lang po yun. Lalo na po sa atin, bilang mananampalataya, ito po talaga yung pag-asa natin. Yung makita natin yung pagbabalik po ng ating Panginoon.
nag-i-enjoy sila sa kasalanan. Bigyan ko po kayo ng example. Mandyan pa ba kayo mga kapatid? Parang natulog kaya na kayo. Bago pala tayo nagkita, natutulog na kayo. Huwag matutulog. Mga mamaya mag-rapture. Yung blessed hope natin na hinihintay, hindi natin makita. Makita natin yung RIP. Kaya matulog mga kapatid. Kasi meron pong kapatiran, nag-overnight. Ang nangyari po, siyempre overnight, diba alam niyo po pag overnight, natutulog namin siya, na may nakakatulog. Ngayon, nag-run out. Tapos nakatulog siya. Pagising niya, madilim. Kasi yun niya, rapture na. Sabi niya, bigla sa tabi niya, huwag ka maingay. Run out lang. Okay, matutulog. Aga pa. Okay mga kapatid, balik tayo. Ang problema po natin ngayon bilang isang Kristiyano, kadalasan gusto natin yung mga preaching na mga magaganda, mga preaching na nai-encourage tayo, mga preaching na ang ganda sa pandinig. Talagang napapapalakpak ka, napapapraise the Lord ka, lalo na kapag medyo iniimas-imas tayo. Pero ayaw natin itong mga pagtuturo na direct to the point na tinatamaan ko. Sabi nga po isa sa mga na-found out ko, sabi nga, lies are beautiful, but truths are faithful. Mostly, tayo, mga Kristiyano, ayaw natin makarinig ng mga masasakit na salita. Kahit ako din masakit yun eh. Diba? Ayaw natin na tayo po ay nasasaktan. Gusto natin yung mga magagandang words na napapakinggan natin. Tama? Tama po? Oo, baka may tinamaan. Hindi ko po kami napagalit. Wala akong karapatan naman maghalit ko sa inyo. Pati tayo mga kapatid ha. Okay, ngayon, wala pong kwenta yung ating pong paglilingkod sa Panginoon kung hindi po tayo makakasama po sa rapture. Kaya nga sabi nga po ng mga maraming pastor na nagtuturo. Yung iba namatay na. Yung iba, 6 feet below the ground na. Na sila, RIP na sila. Pero hindi sila iba naman yung sila. Iba yung RIP na mga reklamador, hindi patay. Sila po talaga ay RIP talaga. Pero yung mga backslider, mga hubag-hubag na mga Kristiyano, alam niyo ito mga hubag-hubag na mga Kristiyano? Ito yung mga Kristiyano lang kapag Sunday. Alam niyo po yun? Kristiyano lang pag Sunday. Pag ibang araw, hindi ko alam kung ang tawag sa kanila. Opo, sa totoo lang. Ang tawag ko doon, mga hubag-hubag. Bisaya, alam niyo, di ba? Hubag-hubag. Tagilid-tagilid pa. Yaya, tagilid. Parang dawat. Alam niyo yung dawat? Pag lumakad, yung patagilid, yung maliliit na limasag, alam niyo yun? Bisaya. Yung mga Bisaya dyan, yung dawat. Yan. Ganyan yung mga Kristiyano na wala sa ayos, hubag-hubag. Ang lakad nila hindi tagilid. Hubag-hubag. Oo, kaya pag hubag-hubag yun. Yan, tawag yan. Ang tawag ko dyan, mga dawat Christian. Dawat Christian. Yung mga Christian naman na pa-cute, ang tawag ko dyan, mga bonsai Christian. Di ba yung mga bonsai cute yan? Oh. Cute. Gusto natin cute. Cute. Hanggang sa magiging kata-cute. Hallelujah. Ha? Ngayon mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kinakailangan po nating maglingkod ng matapat sa ating Panginoon. Bakit? Meron po tayong hinihintay. Ano po yung hinihintay? Unang-una mga kapatid, yung ating pong hinihintay, yung tinatawag po na rapture. Hindi na tayo iba dito eh. Yung iba hindi na niwala sa rapture eh. Wala daw rapture. Wala naman talaga rapture mga kapatid. Walang word na rapture. Aagawin, sabi ko. Tingnan natin mga kapatid, basahin natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Tingnan natin. Para malaman natin kung nagsasabi ako ng totoo. Meron kasi kapag din tayo tingnan 4 verse 16. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pagkakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magli. Kung
upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito siya sa Panginoon tayo magpakailanman. Oh, grabe mga kapatid. Ito yung pinaka-reward. Yung yung tayo magpakailanman. Hindi tayo pupunta sa sa impyerno. Di ba? Pero alam nyo, ito po yung pinakamarami sa atin ng mga Kristiyano. Hindi ko po sinasabi na tayo ito. Alam ko mababait kayo eh. Kaya nga nandito kayo ngayon sa kulahin muna kayo ha. Kung mababait kayo. Lahat ng mabait, magsabing amen. Amen. Ano mabait niya? Yung mga mababait, mapagbigay. Magbigay yan. Yung mga mababait, masunurin. Yung mga mababait, gumaganda yan. Kahit hindi maganda yung tsura. Totoo naman mga kapatid, huwag kayo magiging plastic. Pero talaga may hindi mamagaganda yung tsura. Pero sa paningin lang natin yun. Pero sa Panginoon, at maganda. Paningin lang. Mga kapatid, dito po. Matalas lang po yun. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at pangakap ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. Yung mga namatay kay Kristo, yung blessed hope na hinihintay natin po. Pinapangarap natin, ito yung pagbabalik ng ating Panginoon na yung mga patay ay muling bubuhayin. At yung mga tayo namang buhay, kaya ako mga kapatid, pangarap ko sa pag-rapture, sa pagbabalik ng ating Panginoon, gusto ko buhay ako eh. Ayoko makaranas ng kamatayan. Sino gusto mamatay? Meron ba gusto mamatay? Wala. Wala. Kahit mayroon pa mundo, kahit may COVID, ayaw natin mamatay. Maliban na sa mga broken hearted. Yung akala nila, wasak na ang mundo nila, kaya ngayon, mag-last, tapos hindi naman talaga yung sisip. Ganyan lang. Diba? Sabi ko, sa mga nagiging kaklase ko na medyo may tamang ulo, sabi ko sa kanila, kung gusto mong magkamatay, bukayin mo na yung pulso mo para hindi ka na madala sa ospital. Tsaka wag sundrox yung inumin mo. Istisahin. Para hindi lang bubulay yung bibig mo. Direct pang mata mo. Tapos hindi nagagastos yung magulang mo sa ospital kasi isusugod ka pa sa ospital. Pag sinugod ka sa ospital, dito na rival na. O diba? May mga ganun mga kapatid kasi wala silang hope. Akala nila wala ng pag-asa ang buhay. Ang akala nila ang buhay, miserable. Ang akala nila ang buhay, puro problema. Kakabal natin ang problema. Diba? Sa ating mga OFW. Ang hirap, lalo na kapag tinamaan ka ng COVID. Naninervous ka na, hindi ka na makahinga. Ang totoo, hindi yung COVID yung hindi nagpipigil sa'yo para hindi huminga, kundi yung nervous mo. Hindi ka na makahinga. Hindi na ako makahinga. Kasi iniisip mo, mamamatay ka na kasi tinamaan ka ng COVID. Tama, di ba? May mga ganun. Meron po bang natamaan ng COVID yan? Meron po bang mga nag-positive sa COVID? Kami po may mga kapatiran po nag-positive sa antigen ang test nila. At kanina lang po, pinuntahan namin doon sa quarantine area, malalabas lang nila. Sa pong araw na lang yung quarantine. Kasi siguro, wala na pa itong yung gobyerno, wala na pang kakain pa kanila. Lalaki na sila. Nalpas na kumain. Wala na pa silang sila. Laki na sila. Kumain. Sabi dito, at kung magkatayo tayong mga bubuhay na nangatitira, gawin kasama nila sa mga alap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito siya sa Panginoon tayo magpakailanman. Kasi ito po mga kapatid, yung pinaka sa mga Hindi ah. Commute. Sorry. Siguro sa headset. Sorry po. Ito po mga kapatid, itong Hindi ako nag-mute. ito po yung blessed hope na sinasabi. Saan yung topic ko? Ito po yung ating pag-asa. Imagine kapag naglingkod tayo na matapat sa ating Panginoon, namuhay tayo ng may kabanalan, naging masunurin tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, anytime pwede po tayong mamatay, anytime na tayo po kunin ng ating Panginoon, bubuhayin pa rin tayo ng Diyos. Pero ito po yung pinakamasaklap. Kapag naglingkod ka sa Diyos, hindi mo inayos ang buhay mo. Sabi ko nga, hubag-hubag ka, namatay ka ngayon.
patay kang patakan. Bakit? Kapag namatay ka na hindi maayos ang pananampalataya mo, Amen. mga kapatid, sorry, hindi talaga tayo mabubuhay sa pagbabalik. Hindi tayo makakasama rin sa resurrection. Kaya ito po yung pag-asa natin. Buhay ka man o patay, wala ka dapat pangamba. Bakit? Sa pagbabalik ng Diyos, kapag ikaw ay patay na, hindi naman. Wag nawa. Kapag tayo po ay kinuha na ng Diyos, nasa libingan na tayo, sa rapture, sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo yung uunahin bubuhayin ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw po ba ay backslider, kapag ikaw po ba ay Kristiyano, pero hubag-hubag ka, hindi mo inayos yung pananampalataya mo, maliligtas pa tayo kaya? Mabubuhay kaya tayo? Ito po yung pag-asa, mga kapatid. Kaya habang buhay, may pag-asa. Ano po yung pag-asa? Yung pag-asa na i-work out natin yung ating kaligtasan, yung ating pong pananampalataya. Hindi lang yung, minsan kadalasan masyado tayong complacent na relax. Alam niyo po mga kapatid, ako naintindihan ko po kayo naintindihan ko po kayo. Bilang OFW, ang hirap po manalangin sa totoo lang. Amen? Hirap po manalangin. Lalo na kapag pagod. Minsan sabi mo na lang pag natulog ka, thank you Lord, amen. Praise God. Amen. Tapos pag medyo nag-alarm na, tapos pag mayroong lalo na kapag mga ramatan, o kaya lalo na kapag may mga occasion, yung mga amo ninyo, gising ng maaga, minsan sabi mo na lang, pag gising mo kagad, mulat ka na kagad, thank you Lord. Ganoon na lang prayer natin. Tama? Tapos hindi na natin minsan mabuklat yung ating mga Biblia kasi grabe na. Busy na tayo sa trabaho. Busy na sa trabaho. Tapos nakakapagod sa tutulang ko. Hindi mo alam kung paano i-budget yung iyong time at saka yung lakas mo, yung energy mo kasi nauubos na katrabaho sa buong araw. Tama? Kaya kadalasan, nanghihina po yung ating pananampalataya. Pasalamat ka noon. Kasi meron pong Brother Joshua ka, meron pong mga kapatiran na nag-initiate na magkaroon tayo ng online Bible study katulad nito. Kaya kahit may trabaho kayo, nakakarinig po kayo ng salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng pag-asa. Na-i-inspire tayo, namomotivate tayo, napapakain po yung ating mga kaluluwa, yung ating pong espiritu. Para po manatili yung pag-asa sa atin. Para po yung pananampalataya natin ay hindi po manghina. Amen? Di ba po? Amen. Kaya pasalamat niyo si Brother Joshua. Sabihin niyo kay Brother Joshua, salamat. Bitin niyo rin sa mga ikat. Pati niyo sa Father's Day. Tatay niyo. Tatay niyo pananampalataya sa online. Tingnan natin mga kapatid. Tingnan natin ano sinasabi ng Biblia sa pagdating sa resurrection. Ito po, resurrection. Dalawang klase po na resurrection mga kapatid. Yung first resurrection, yun yung rapture na mangyayari. Sa first resurrection, dun po mangyayari yung rapture. First resurrection. Tapos yung pangalawang resurrection, yun tinatawag po na general resurrection. Pagkatapos po yun ang tinatawag na millennial reign of Christ dito po sa lupa. Bubuhayin lahat ng mga patay mula sa panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyan. Bubuhayin lahat ng mga patay at ihaharap na lang po sila doon sa hukuman. Tingnan natin mga kapatid, tingnan natin. Kaya, sinabi po ni Titus, blessed hope. Hintayin natin itong dakilang pag-asa. Itong pag-asa natin. Ano itong pag-asa natin? Yung pagpapakita ng Diyos, yung pagbabalik ng ating Panginoon para tayo po ay pupunin at dalhin doon sa tinatawag na paraiso. Yun po, para po ibigay yung tinatawag na pangako niyang buhay na walang hanggan. Di ba? Ang ganda po nun. Kung nga po sana ituro sa inyo kung ano talaga ituro ng lagi. Pero next time, tingnan pa tayo muna natin. Mga kapatid. Sa Revelation. Yan, sabihin niyo lang po kung ano na ito po, Revelation chapter 20, verse 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Take note mga kapatid mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi
niya sa loob ng isang libong taon. Kaya mga kapatid, ang pag-asa natin, the only hope of a Christian, ay hindi po yung masama tayo dun sa tinatawag na tribulation. Yung iba gusto mga Kristiyano masyadong brutal eh. Gusto nila, magpaputulan daw sila talaga sila ng ulo. Hindi na siya patatak ng 666. Eh ngayon nga, may COVID lang eh, hindi ka napunta simbahan eh, may lagnat-lagnat ka lang, hindi na magpunta ng simbahan yan, 666 yan pagputulo. Pero may alawin na dito sa ulo mo. Tapos halimbawa yung anak mo sa harapan mo, lulugin yung mata, at ang ganyan yung ngipin, tutorturin, kaya mo kaya? See? Kasi may ganyan tayo yung mga prinsipyo, hintayin ko na lang yung yung sa white throne judgment, hintayin ko na lang na mag-tribulation, mag-666, put. Hindi na totoo mga kapatid, ngayon namin minsan ulan-ulan lang eh. Ito, may mga ulan-ulan lang eh, hindi na nga magpunta simbahan eh, When pastor, tama Jud. Masugatan ka lang nga eh, iyak ka na. Makapasok ka lang nga, grabe na. Diba? Magutom ka lang nga eh. Diba? Tama. Tapos gusto mo, sasama ka pa doon sa tribulation, ay, ang galing mo. Napaka-amazing mo na Kristiyano, sa kang alamat. Nasabi ko sa'yo, saludo ako sa'yo. Totoo, mga kapatid. Maging totoo tayo sa pananampalataya natin. Dito ka sa Pilipinas, nakarelate kayo. Pero alam niyo po, dyan sa road. May offer lang na part-time. Kasi na-experience ko mga kapatid sa Israel, part-time, kadalasan part-time. Yung mga OFW ko doon, kasi pinagpapalit nila yung views nila sa shekel. Shekel yung pera doon sa Israel. Sabi ko sa kanila, yung Diyos kayang mag-provide ng pera. Pero yung pera hindi kayang mag-provide ng Diyos. Right, amen. Nakuha nyo? Yung Diyos, kayang mag-provide ng pera, kayang mag-provide ng lakas, kayang mag-provide ng lahat ng bagay. Pero ang pera, hindi niya kayang mag-provide ng Diyos. Minggo Diyos, siguro pwede. Ayun ka na Minggo Diyos. Buko Diyos. Pero yung Diyos na sinasabi, yung Diyos na siyang creator mo, Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, hindi kayang i-provide ng pera. Amen? Hindi ko pinapagalitan. Relax lang kayo mga kapatid. Inigising-gising ko lang kayo, baka natutulog na kayo dyan eh. Po, ito sabi, mapalat at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama sa loob ng 1,000 taon. Kaya mga kapatid, pag sa resurrection, pag sa rapture, hindi tayo na-resurrect. Naku, kawawa tayo mga kapatid. Bakit? Doon tayo mapapasama sa tinatawag na general resurrection. Doon sa general resurrection, ito po ang mangyayari. Ito po. At nakita ko ang isang malaking. Revelation chapter 20 verse 11, at nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi. At ang nakaluklok doon sa kanyang harapan ng lupa at ng langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, ito yung mga patay resurrect doon sa general resurrection. Hindi ito sa first resurrection. Sa first resurrection, yun po yung rapture. Yun po yung kukunin ng Diyos, bubuhayin ng Diyos, yung mga patay na naglilingkod po sa kanya ng matapat. At yung mga buhay, magkakaroon po ng tinatawag na transfiguration. Yung katawan natin, papalitan po ng tinatawag na glorified body. Katawang hindi na puslok, katawang hindi na mamatay. Diba gusto nga natin makagkaroon ka lang ng magandang katawan? Sa totoo lang, tapos gusto mo makita mo maraming likes, tuwang-tuwa ka, maraming mag-react ng love, heart. Grabe. Diba? Yung katawan lang na to, how much more yung katawan na inihanda ng ating Panginoon sa atin ng glorified God. Praise the Lord. Pero, pag hindi tayo nakasama doon, tinatawag na first resurrection, na siyang doon din mangyayari tinatawag na rapture. Nga tayo mga kapatid. Alam niyo kung bakit kayo nga? Kasi walang tubig sa impyerno, kaya nga ka lang doon. Torture. Ito, at nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi. Ang nakaluklok doon, at sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang patay.
malalaki at maliliit. Ibig sabihin matanda at mga bata na nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ng aklat at nabuksan ng ibang aklat. Kasi ang aklat ng buhay at ng mga patay, hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Mga kapatid, sa white throne judgment, gusto kong maintindihan ninyo, wala pong maliligtas. Judgment ka eh. Word judgment. Ibig sabihin, hahatulan ka na doon, huhukuman ka na doon. Hindi tayo kasama sa white throne judgment. Dapat mapasama tayo doon sa tinatawag na resurrection, doon sa rapture. Kung ikaw ay Kristiyanong namatay, katulad marami na tayong mga kapatid na namatay, marami na tayong mga pastor na namatay. Nauna na sila. Nauna na sila mga kapatid kasi hindi na nila kinaya. Hindi po sila mapapasama doon sa tinatawag na white throne judgment, kundi mapapasama tayo doon sa tinatawag na first resurrection. Bubuhayin tayong muli at aangat tayo, dadalhin tayo ng Diyos doon sa tinatawag na kalimutan ko na. Judgment set to Christ, yung Bema judgment. Habang dito sa lupa, nagkakaroon ng kaguluhan. Aangat tayo ng Diyos, tayo mga buhay, papalitan yung ating katawan. Mga kapatid, at ito pa, take note. Take note. Ang sabi doon, isang kisap mata. Ang rapture po, hindi mangyayari sa isang kisap mata. Yung pagpapalit po ng katawan, yun po yung tinatawag na isang kisap mata. Tinatwinkling of an eye, ang mga buhay ay papalitan yung kanilang katawan, magbabagong anyo. Alam niyo kung ano mangyayari doon sa rapture? Actually, mga kapatid, ang mababago lang doon sa atin, yung katawan natin hindi mabubulok, hindi mamamatay. Pero yung memory natin, maliwanag na maliwanag. Maalala mo si Brother Joshua na siya yung nangangaral sa'yo. Maalala mo si Brother Joshua na siya yung nagtuturo sa'yo. Maalala mo lahat. Ang wala lang sa atin doon, mga kapatid, yung tinatawag na sexual desire. Yung ating sexual desire. Kasi wala nang asawa-asawa doon eh. O, baka nangangarap pa kayo, baka sa langit, sabi mo, mas maganda doon sa langit kasi pag may asawa ako doon, hindi na ako mamamatay, mag-i-enjoy ako sa buhay ko. Pero walang ganun. Baka nag-aasa kayo. Alam ko naman, di kayo umaasa. Kasi alam nyo na, matatanda na kayo eh. Di ba matanda na ba kayo? Maliban na lang kung tutuloy kayo. O mga kapatid, bata lang hindi nakakalam dito, pero kung mga matatanda na kayo sa pananampalataya, alam nyo na ito, na doon sa langit, wala nang sexual desire. Kaya yung mga medyo active ang hormones, kailangan bawas-bawasan na natin kasi doon. Sabi ngayon, dapat mag-enjoy na tayo eh. Kaya nga sabi ng pastor namin, habol na kayo sa rapture. O si Brother Joshua, single yan. Sabi ko, mag-habol na rin sa rapture. Habol na kayo sa rapture, Brother Joshua. Tapos makatikim tayo ng luto ng Panginoon. Di ba? O doon sa mga nanay at tatay, pasalamat kayo sa Panginoon kasi naka-experience kayo ng kasaganaan sa buhay. Amen? Kung masaya kayo, kung kami, masaya rin kami. Naglilibot tayo kay Lord eh. Okay mga kapatid. Balik tayo. Masyado na tayong napalay sa topic natin eh. Yan talaga kayo masaya kapag mga ganyan eh. Sabi na nyo, tuwan-tuwa kayo. Oo. Tuwan-tuwa kayo pag mga ganyan pinag-usapan. Ito po, pangalawa mga kapatid, ito po yung masaklap na pangalawang saklap na mangyari sa atin. Di ba kayo mga OFW? Lalo na po, nakaka-relate po kayo dito sa mga hindi po mananampalataya. Mostly, nagkakaroon ng lukuhan sa mag-asawa. O, honey, pumunta ako ng Saudi, alagaan mo si Tuto, alagaan mo si Nene, ako maghahanap buhay. Ito, si nanay naman, bakut-kut sa Saudi. O, gimplansa na ng amo niyang Arabo, inabuso. Ngayon, magpapadala ko na, kahit gano'n na, magpapadala ko na pera para kay Tuto, para kay Nining, para mapag-aral, magpatayo tayo ng bahay. Ngayon, si asawa, gwapo, mabait, sobrang bait. Nakakita nga ng chicks. Siyempre, nangangailangan eh. Kung ano niya, raro niya, kalawangin. Wala siyang lupain. O, sa ibang bansa. Problema, di ba mga kapatid? Mostly, ito yung nagiging problema natin. Yung mga anak, hindi naalagaan. O, nagkakaproblema. Ngayon, si lalaki, naiwan sa Pilipinas, magluluko. Yung asawa doon sa ibang bansa, nagbabakut-kut.
sardinas na lang ulam. Sa itlog, sa kamatis. Akala ng mga taga-Pilipinas, mayaman yung mga taga-abroad. Taga-abroad, hindi nila alam kung gaano kahirap ang kalagayan dyan. Mga kapatid, ako nakikita ang kalagayan ng Pilipinas sa Pilipinas. Diba? Para sa pamilya natin. Pero alam niyo mga kapatid, minsan nagkakaproblema yung pamilya. Bakit? Kasi magkahiwalay. Ngayon, ganito po yan. Bigyan natin na example. I-relate natin sa Bible. Ang Diyos, parang LDR tayo eh. Na hindi tayo nakikita tayo ng Diyos, pero hindi natin totally kasama ang Panginoon na yung nakikita niya tayo. Na parang katulad ba ng mag-asawa? Di ba kapag ang mag-asawa, magkasama sila palagi, alam ng asawang lalaki kung ano ginagawa ng kanyang asawang babae. Tama? Alam niya rin kung ano alam ng asawang babae, kung ano ginagawa ng kanyang asawang lalaki. Di ba? Nababantayan niya, pag nakakita ng magka-holding hands ka ng asawa mo, kaya nakakapit ka sa kanyang balikat. Pag nakakita nga yan ng sexy, mapapalingon, bawal yan. O, diba? Doon kagad, bantay ka kagad. Asawang babae, tama? Nababantayan. Pero pag malayo, hindi nababantayan, kaya tiwala lang meron. Ganon din po sa atin sa Panginoon. Nagiging excited tayo sa pagbabalik ng Diyos kapag alam natin sa sarili natin na tayo po ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Kasi alam mo, malinis ang konsensya mo. Proud to be ka na ihaharap mo ang sarili mo, Panginoon. Naglingkod ako ng matapat sa'yo. Kaya sasabihin ng Panginoon, welcome. Yung tapat kong alipin. Tapat at mabuti kong alipin. Paghahariin kita, pagpapalaan kita. Bibigyan ka ng reward ng Diyos. Pero, ito po, kahit ikaw pa ay Kristiyano, kahit ikaw po ay matanda na sa paglilingkod, matagal ka na sa paglilingkod, kapag hubag-hubag ka pa din, takot na sa rapture, takot ka sa paglilingkod, takot ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. Why? Bakit? Kasi alam mo na meron kang mga hidden agenda na ginagawa, mga kasalanan, hindi ka nagpapalsak. Kaya ngayon, siyempre, alam mo, darating na si Lord. Hindi ko pa naayos yung sarili ko. Ayusin ko na. Di ba ganon? Kaya yung mag-asawa, alam ko, may meron ako sing kakilala. Hindi siya excited yung asawa niya. Uwi na ako ngayong buwan. Yung asawang lalaki, hindi excited. Hindi ka pa ma-extend? Mag-extend. Di ba? Lord. Kasi yung bahay natin. Pero ang totoo, may ginagawang kalukuhan. Kasi kapag umuwi si Mrs., madidiscover ni Mrs. na meron pala siyang kababalagahan ginagawa. Ngayon, problemang malaki ang problema. Gulo ang pamilya. Ngayon si Mrs. balik sa abroad, sira ng pamilya. Diba ganun po? Pero kapag ang asawa mo, lalaki, matapat sa iyo, kahit nandiyan ka sa abroad, ikaw din matapat. Kahit nakakita ka ng mga gwapo, mga kapatid, kahit mga nanay na kayo, alam ko, nagugwapuhan pa rin kayo doon, nakakita kayo ng gwapo. Huwag kayong totoo yan, di ba? Kahit itong mga lalaki, kahit may asawa doon, kung nakita ka kayo, nagagandaan pa rin yan. Magkituwa tayo. Meron pa nga dito mga nanay na nagugwapuhan kay Liminho, yung mga Koreano. Di ba? That's the reality. Reality po yan na po. Anong oras na po? Anong oras na tapos? Mahaba pa, brother. Jeff. Mga baka. Tuloy tayo. Para makarelate po tayo, mga. Di ba kapag may problema, merong hindi naging matapat sa pagitan ng dalawa. Hindi sila excited na mag-uli. Nasabik sa'yo talaga sinasabi sa'yo. Tuwang-tuwa yan siya. Excited siya. Uwi na yung aking misis, uwi na si Mister. Aayusin ko yung bahay. Aayusin ko lahat. Tawag na ng tawag yan. Kailan nang uwi mo? Kailan ang flight mo? Ay, nasabi ko sa'yo. Excited yan. Di ba mga kapatid? Kasi alam nyo, parehong dalawa, wala kayong ginagawang. Pero kapag mayroong isa, o dalawa kayo, naglulukuhan kayong dalawa. Tulad sa Israel, meron po akong kakilala doon. Ito totoo. Pag tumatawag yung si Mister sa misis niya doon sa Pilipinas, diyan lang sa harapan niya, yung kanyang kinakasama. Kumusta ka na ito? Akala mo, napaka-sweet din talaga eh. Pero totoo, diyan sa harapan niya, yung kinakasama niya sa Israel. Alam niyo
meron pong merong parang na-reply pa din sa likuran ko eh. Kasi pasensya niyo. Pasensya na mga kapatid kasi merong nag-Jeremiah chapter 33 verse 3 dito eh. Oh, yung aming medyo na ganyan na nasira na tornilyo, na-stress. Kaya ganun mga kapatid, wala tayong magawa. Kaya huwag tayo dumating sa ganung point na masira tayo ng ulo. Magluwag yung mga tornilyo natin sa utak. Ganun tayo. Pagkunwari sa sarili natin. Okay? So, balik tayo mga kapatid. Di ba po, ganun po ang senaryo. Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kahit ikaw kunin ng ating Panginoon, matutulog ka o himlay ka na mag-ibig. Kasi alam mo, na sa pagbabalik ng Diyos, hindi po natin mga kapatid i-secure yung ating sakayahay, di ba? Di ba tayo, kadalasan mga Kristiyano, kapag meron tayong problema, tutulog kapit tayo. Para ba yung unggoy mga kapatid, yung unggoy, bago yung bagyo, yung hangin, meron silang pustahan, meron silang usapan, may agreement. Hindi mo ako mahuhulog diyan sa puno na yan. Kahit gaano ka kalakas, hindi mo ako mahuhulog diyan sa sinasabi, hindi mo ako malalaglag. Sabi ng hangin, ano na? Oo. Itong unggoy mga kapatid, siyempre anti-unggoy. Ngayon yung hangin, inihip niya ng inihip. Grabe, inihip niya ng hangin. Yung unggoy, habang lumalakas yung hangin, lalong kumahapit. Grabe. Ano po yung hangin? Sumisimbolo sa hangin. Yun po yung malakas na hangin. Yun po yung mga problema. Yun po yung mga pagsubok. Yun po yung mga nararanasan natin sa buhay. Na mga persecution, na mga panlalait, na mga problema hindi matitindi. Kaya alam niyo, di ba? Na tayo mga Kristiyano, habang mayroon tayong problema, lalo tayo yung kumakapit, lalo tayong nahihigit. Kasi yun lang yung nagiging solusyon natin. Sabi ng bagyo, hindi talaga kaya ng unggoy na ito. Yung unggoy talagang kumakapit kahit nagaganyan-ganyan yung kapit ka ba? Tawa-tawa yung unggoy, tuwang-tuwa yung unggoy, nanalo siya. Ngayon, sabi ng hangin, hindi pa tapos ang laban. Hinihip-hinipan lang siya, huyuhuy ba? Alam niyo huyuhuy sa Bisaya? Yung dahan-dahan na hangin. Sipol-sipol to Sipol-sipol. Diba? Yung unggoy, kampante na. Nakabitaw na yung unggoy. Sabi niya, wala. Yan. Wala. Relax lang. Wala. Yan, mahina. Doon nga sa malakas, hindi nga ako nahulog. Yan pa sa mahina. Wala. Huy-huy-huy. Hip-hipan na siya ng amat-amat. Huyupan ba? Hanggang sa yung unggoy, hindi niya namalayan, nakabitaw na pala siya doon. Nakatulog yung unggoy, mga kapatid. Nakatulog. Patay ang unggoy. Ano pong mensahe? Ito po yung pinaka-problema natin mga Kristiyano. Nagiging complacent tayo. Huy lang eh. Dinuduyan lang tayo ni Relax. Bisan ayaw ko naman manalangin, ayaw ko muna magsimba, ayaw ko muna magbasa, kasi kapag hindi mo na mamalayan, inaalis ka na pala ni Satanas doon, nilalayo ka na. Yung focus mo ngayon, yung hinihintay mong pag-asa, mawala ka na doon, mag-divert ka na kapatid. Makikita mo yung mga worldly na mga bagay. Yung makikita mo yung problema, yung makikita mo yung stress, makikita mo yung mga pagsubok. Hindi mo na makita yung pag-asang hinihintay mo. Yung pagbabalik ng Diyos, yung kaligtasan na pinangako ng Panginoon sa Diyos, yung pagpapalat na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Yung pangako niya, hindi mo na makita yun. Why? Kasi nagiging kaya sabi ng bata, anong pangarap mo paglaki? Gusto ko maging engineer para makatulong sa kapwa. Ikaw, Toy, anong pangarap mo? Gusto ko maging doktor. Para makatulong sa kapwa. Ano gusto mo? Pangarap mo? Gusto ko maging teacher para makatulong sa kapwa. Itong isa. Ikaw, boy, ano pangarap mo? Gusto ko maging kapwa para hayakay. Patay. Diba?
Christian. Ano, pa-cute Christian. Ito isa, hayahay Christian. Tapos hubag-hubag Christian. Yan. Yung klase ng Kristiyano mga kapatid, pag hindi yan nabago, hindi yan ayos ng kanyang sarili, wala siyang tinatawag na blessed hope. Wala siyang pag-asa. Ito sa rapture, makita mo, Pastor, pinatak ka pa sa mata, bibilis. Put. Hindi ka kasi niwala nung ako nagtuturo. Pero huwag tayo dalawa, baka kasi, bilis, ikaw, Brad, kasama ka dyan, salamat. Di ba? Dito tayo, may karamay ako ngayon. Huwag nawa mga kapatid. Why? Kasi unang-una mga kapatid, ito unang rason. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo magpapatay. Sino nakakalam na siya mamatay? Wala mga kapatid. Pero ito yung kagandahan. Kapag tayo po ay namatay, tayo po ay kinuha ng ating Panginoon, at tayo po ay naging matapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Masasama tayo sa tinatawag ng first resurrection. Sa rapture, pupuhayin ka ng Diyos, makakasabi ka talaga, praise the Lord. Makakasigaw ka ng malakas na praise the Lord. Makakasigaw ka ng malakas na hallelujah. Salamat, Panginoon. Pag nandun ka na sa langit, grabe yakap mo kay Brother Joshua. Di ba na lang, kung meron kayong time kay Brother Joshua. May time kay Brother Joshua, hindi lang hindi siya yakapin. Hindi pa siya. Pero wag naman sana. Galitan tayo ni Lord. Why? Kasi ginamit ka, Brother Joshua. Isa ka sa ginamit ng Panginoon para ako ay maligtas. Ngayon, hindi mo pa magpasalamatan si Brother Joshua. Lalo na ako, hindi mo ako magpasalamatan. Kasi grabe, sabi mo, grabe yung tao niya, grabe sakit magsalita. Grabe yung parang Duterte. Parang si Miriam Defensor. Walang hasol. Di ba mga kapatid? Hindi mo pa pasalamatan yung pastor mo ngayon. Ngayon, hindi mo pa pasalamatan. Lalo na kapag tinatamaan ka. Nasasapul yung pananampalataya mo. Lalo na kapag hubag-hubag ka. Lalo na kapag mga Christian sa Facebook. Laging yun. Pag ganyan pa. Mayroon pang mga putin yan. Mayroon pang ano-ano na mga post. Di ba? Bakit Christian? Pero sa pagbabasa ng Bible, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, walang type. Minsan, purma lang eh. Maganda naman yung nakapurma, siyempre. Nangalan naman gawin mong gusto-gusto yung sarili para kapulog eh. Mahirap naman po yung gano'n, di ba? Kinakailangan natin mga kapatid, nandoon nakafix, nakapokus yung ating pong kaisipan, yung pag-asa natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Anytime mga kapatid sa pre-trip, anytime pwede po mag-rapture. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos. Totoo lang, hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Dalawang bagay, alam ko ano reality sa future. Anong dalawang reality sa future? Una, ang future, hindi katulad ng iniisip natin. Ngayon, ay ganito yung mangyayari sa future. Although nag-iisip tayo, dapat ganito ang mangyayari sa future ko, dapat ganito ang mangyayari. Hindi po, hindi siya exactly na yung iniisip mo, yun ang mangyayari. Why? Right. Diyos lang ang nakakaalam. Pangalawang reality sa future, yung future hindi katulad ng kahapon. Kung ano nangyari kahapon, ganoon din pang mangyayari bukas. Hindi po. Hindi nga natin alam na nangyari yung ganito eh. Sabi ng mga prediction, year 2021, maayos na yung problema natin sa COVID. Until now, may COVID pa. See? Amen. Sabi nila, pag na-vaccine ka, free ka na sa COVID. No, mga kapatid, may social distancing pa rin. Yes. Grabe pa rin higpit. Wala tayong alam, wala tayong ka-idea. Alam niyo kung ano po yung pinakadalas natin gawin? Lalo nating pag-igil yung ating pananampalataya. At i-focus natin yung ating sarili doon sa tinatawag ng pag-asa. Ano po itong pag-asa na ito? Yung pagbabalik ng ating Panginoon, na sa pagbabalik ng Diyos, siguradong makakasama ka. Kahit patay ka na, siguradong bubuhayin ka ng ating Panginoon at isasama ka niya doon sa tinatawag po ng langit. Yun po yung pinaka-pag-asa natin. Bakit po kayo narito? Kung bakit po tayo natin? Bakit po tayo na ginagawa natin yung mga ganitong bagay? Why? Kasi gusto po natin maligtas. Tama? Amen. Hallelujah. Walang kwenta ang buhay. Brother Joshua, kahit makapag-asawa ka ng pinakamaganda, kung ikaw po rin ay magpapasok, walang kwenta. Di ba sa practice, sa lalaki, pitong babae, sabi ng teacher namin sa doctrine, sa Tigol, sabi
Papayag ka ba, Brother Jeffrey? Hindi ka makasama sa rapture pero meron ka pitong babae. Ay, huwag na. Anuhin ko yun? Di bali na. Basta importante yung punta ko sa langit. Hindi yung langit-langitan. Kasi baka langit-langitan eh. Pag langit-langitan, sigurado yung mga kapatid yung langit. Parang bahay-bahayan, di ba? Pag sinabing bahay-bahayan, hindi bahay, hindi totoong bahay-bahayan, hindi totoong bahay, bahay-bahayan lang. Gusto ko langit. O, di ba? Mga kapatid, once na namatay ka, once na tinamaan ka ng tinamaan ka ng kamatayan, dumating si kamatayan sa'yo na hindi ka matapat, hindi mo inayos yung pananampalataya mo. Mga kapatid, kasi pagpatay ka na, nakatulad na nilulubinahan pa, pinapanalangin pa, Father, asan na po si tatay? Hanggang tuhod na lang anak, maligtas na siya. Ay, salamat! Bakit ka nagpasalamat? Kasi wala pong paas tatay o naangat na sa purgatorio. Walang ganon! Walang ganon, mga kapatid. Walang ganon. O, tingnan niyo, tahimik kayo. Tahimik kayo. Totoo, mga kapatid, naglingkod ka na lang rin sa Panginoon. Ituto mo na. Praise God. Ituto mo na. Wala na reservasyon. Ibigay mo na yung pinaka-the-best. Amen. Amen. I-full plus mo na. Sabi ng Panginoon, if you give all, you gain all. Kaya kung ako kasi ako natatakot. Hindi ako natatakot na magbigay ng buhay. Although, nag-iisip din ako sa future. Sabi ko, paano na lang? Wala pa akong ipon. Wala pa akong pera. Wala akong trabaho. Brother Joshua ito, nag-iisip din ito na ganito eh. Alam ko, nag-iisip din ito, di ba, Brother Joshua? Nag-iisip ka, paano ka makatulong sa pamilya mo, makatulong sa kapatid mo. Paano yung future ko? Mag-asawa ko, wala akong pera, kawawa ako. Di ba? Ang Diyos, sabi ni Pastor Joel sa akin, parang gabi nag-usap kami, sabi niya, ang Diyos committed na sa'yo. Yung kinakailangan mo, maging committed ka din sa Kanya para ma-fulfill yung mga pangako niya sa buhay mo. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang po buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos. Maging financial po na mga pagpapala, ibibigay sa iyo ng Diyos. Praise the Lord. Pero kinakailangan lang po natin, maghintay. Bakit? Yung Diyos na nangako sa atin, hindi po Diyos ng, hindi siya Diyos na sinungaling. Dapat po siya. Imagine Amen. Imagine mga kapatid, bago tayo magtapos. Yung Diyos natin na pinaglilingkuran, siya yung Diyos na Diyos ni Abraham, na nangako kay Abraham. At yung pangako niya kay Abraham, tinupad niya kay Abraham. Yung Diyos niya na pinaglilingkuran, Diyos din natin na pinaglilingkuran ngayon. Hindi siya iba. Hindi siya iba. Kaya kung ano yung nagawa ng Diyos noon, magagawa niya rin ngayon. Amen. Ang kailangan mo lang ay maniwala, maghintay. Amen. Hallelujah. I-claim mo na sa pagbabalik ng Panginoon, prayer ko mga kapatid. Sabi ko, Lord, gusto ko sa rapture, makasama ako. Wala na akong ibang pangarap. Dinidesire yung makasama ako sa pagbabalik. Yung 100% na yung aking buhay ay makakasama doon sa pangako mong buhay na walang hanggan. Ayaw ko pumapunta sa impyerno. Although meron tayong mga kasalanan, although meron tayong mga pagkukulang, although meron tayong mga pagkakamali, pero dapat pagsumikapan po natin maging matapat. Kaya sabi ng Panginoon, Hallelujah. pagsumikapan mong kumarap sa Diyos, subok. Pagsumikapan mong kumarap sa Diyos, subok. Aprobado ng ating Panginoon. Kristiyanong walang ikinahihiya, Kristiyanong malinis, Kristiyanong matapat. Kinakailangan natin maging sa lahat ng panahon. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi sa lahat ng panahon. Amen. Amen. Maging sa huling buhay natin, maging matapat tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos natin, totoo siyang nangarap. Totoo siyang nangarap na maligtas ka. Totoo siyang nangako na ikaw ay iligtas niya. Yung kanyang mga pangako at yung kanyang pangarap sa buhay mo, yung plano niya, totoo yun. Why? Kasi buhay niya mismo, ibinigay niya. Minsan nagdadoubt tayo, minsan nag-aalala tayo, ano na mangyari sa akin, ano na mangyari sa akin, ano na mangyari sa future ko, ano na mangyari sa akin. Wala na, nakita mo
yung mga kaibigan mo, pinagpala na ng Panginoon, naging maganda na yung kalagayan, ikaw ganyan ka pa rin, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Huwag kang mag-alala mga kapatid. Bakit? Ang Diyos mo buhay. Yung Diyos ni David, yung Diyos ng mga apostol, the same siya na Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon. Kaya yun, hintayin natin yung kanyang pagbabalik. Kanyang pagbabalik. Praise the Lord. Hallelujah. Dalawang sigurado na taas mo. Mag-praise the Lord ka pag-hallelujah. Thank you, Jesus. Grabing kagalakan sa buhay. Napagtagumpayan mo yung mga pagsubok habang andito sa lupa. At Thank you, Jesus. Yun yung pinaka-exciting mga kapatid na mangyayari yung pagbabalik ng Diyos na bubuhay ka kahit ikaw ay nasa liniyan, bubuhay ka ng Panginoon at sasalubong ka sa Panginoon at magpupuri ka sa Panginoon. Why? Kasi mga kapatid, naligtas ka. Naligtas ka. Yun yung pinaka-the best. As a Christian, yun yung pinaka-the best na bagay na mangyayari sa atin. Dapat doon po yung ating focus. Yung pagkaroon tayo ng excitement doon sa tinatawag na rapture. Magkakaroon po tayo ng excitement sa ating buhay kapag buo yung ating paglilingkod sa Diyos. Matapat tayo sa paglilingkod. Totoo tayong naglilingkod sa Diyos. Hindi lang pakit ng tao. At hindi lang pakit ng tayo. Totoo talaga. Sa Diyos ka talaga nagkukunik. Sa Diyos ka talaga naglilingkod. Hindi lang dahil kay sister, hindi lang dahil kay brother, hindi lang dahil na obliga. Hindi. Yun talaga, yung focus mo talaga ay ang Diyos. Yung makamtan mo yung pangako ng Diyos. Makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Gaano kasarap mga kapatid na makamtan natin yung pangako ng Diyos. Gaano kasarap na makamtan natin yung buhay na walang hanggan kung ipinangako natin yung pangako. Walang po na mga bagay-bagay, makamtan mo ng puso, makamtan mo ng tema, makamtan mo ng karunungan. Ang lahat ng bagay doon sa puso, hindi ka naman maligtas. Pero kahit wala ka, kahit salat ka sa bagay, pero sa pagbabalik ng ating Panginoon, makakasama ka. At makakasama ka ng Panginoon sa walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Excited Thank you, Jesus. Kaya Praise God. Hallelujah. gusto kong makita yung pag-move ng Diyos. Gusto kong makita yung kapangyarihan ng Diyos. Lalo na pagpapan natin sa ministry. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gusto kong makita yung pag-move ng Diyos. Yung makapagdala pa ako ng maraming kaluluwa na pagbabalik na meron tayong magpapasalamat. Salamat, brother, kasi pinangaralan. Salamat, brother, kasi nakilala ko ang Panginoon. Ayoko marinig sa Panginoon, ayoko marinig sa aking mga kaibigan sa pinangaral ko. Praise the Lord. Kami yung magulang na kami yung mga Hallelujah. Thank you, Jesus. kasama kayo at pakita mo yung mga magulang ko na kayo na yung mga pamilya mo na kayo na kasama tayo sa buhay na walang hanggan. Huwag natin kalimutan. Hallelujah. We are looking for the blessing. We are looking for the blessing. Thank you, Jesus. Yung pag-appear ng ating yung pagbabalik. Salamat na binibigyan tayo ng pag-asa. Malapit na po bumalik ang Diyos. For Jesus. Hallelujah. Salamat. Hindi tayo nakakasama. Praise the Lord. Yun lang mga kapatid. Salamat po sa pakikinig. Last day na natin. I hope meron din tayo ng maging excited tayo, maging inspired tayo, maging motivated. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Magpapagawin pagawa ng ating Panginoon. Dahil yung reward, yung great reward, ay buhay na walang hanggan na ipinangako sa ating Diyos. Amen. Yun lang mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Thank you, God. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon, mga kapatid, na ating narinig ngayon. Hallelujah. Ngayon tayo dumako sa pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Hallelujah. It's all about the blessed hope na ating inaasam. Hallelujah. Na ating makakamtan sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Kung expect the rapture, mga kapatid, hallelujah, sikapin natin na tayo ay makasama sa rapture. Hallelujah. The word of God, mga kapatid, hallelujah, ang paalala sa atin na hindi tayo
Hallelujah. Pwedeng maglingkod sa Diyos at the same time maglingkod sa mundo. Amen. Hallelujah. Our teacher,